Laki-laki ng confidential fund, dami pa nakakalusot. Ghost project nga, may budget pang maintenance. Ano yung may-maintain nyo sa ghost project po siya? Legal pero immoral galawan ng oligarko. Sana ang pagbibid ng mga project sa gobyerno dapat i-live din. Correct! Dapat live din para masuri kagad namin kung sino yung mga yan. Saan ang opisina nila? Sky's the limits pag nakawan sa gobyerno ni Bobo M. Bangag pagkatapos binabaliktad nila sa mga Duterte, yawa. Sabi ni Jedalyn Saud. Sir, pa-shoutout po Elbren Antonio from Sultan Kudarat, Mindanao. Yan, Elbren, mabuhay kayo dyan sa Sultan Kudarat. Sir Badong, sana dito sa Cavite, maimbestigahan din, lalo na dito sa Tehero at pagitan ng Tansa. Sana mabisita din ng Pangulo. Ano ba meron dyan? May nabuwag ba dyan? Sabihin nyo po, palit ng pangalan, parang Pogo lang. Mas malala nga pinalit nila sa Pogo eh. Sa Pogo, Chinese po ang nagsusugal sa ibang bansa. Dito po sa pinalit nila, Pilipino na nag-i-scatter. Just in case, pabor din yan kay Mayor Baste, boss, pagbaba ng edad para presidente at vice president. Parang nakalimutan nila si Baste. Hindi naman po kasi purpose niyan ay magpatakbo. Ang purpose po niyan, baguhin. Ano po tatakbo pang presidente? Babaguhin nga nila yung saligang batas. Kunwari lang yun ang, alam niyo yun, eto babaguhin namin, kaya baguhin natin. Pag sa palitan na po ng saligang batas, wala na tayong say doon. Kaya yung sinasabi mo na papabor din kay Baste, paano papabor? Prime Minister na nga ang iboboto. Yun ang purpose talaga nila niyan. Ultimately, maging Prime Minister si Martin. Yan ang tingin ko. Yan ang aking opinion. Boss, tanong ka lang, DPWH din bang gumawa sa kubetang walang dibisyon? Hindi ko po alam kung sino. Shoutout po, Tatay Badong. Kayo naman, no? Ayun po yun. Support system po yun. Kasi hawak kamay tayo, mga kapatid. Alam ko mahirap tong ginagawa natin. Just in Contractors Accreditation Board or PICAB, nagbitiw na sa pwesto ayon sa DTI, September 3, nag-resign. Same day accepted, health reasons. Di ba? Yan na siguro, ano na nila yan eh. Mag-resign ka na lang para matigil na yung ano sa'yo. At magtago. Frederick Bahaynon, Maria Lisa, Bascon Marino, yung nagsabi nun. Kulang pa ang kulong, assets for picturing. Correct! Lahat po ng mga para madala rin yung mga kamag-anak na hindi natularan, di ba? Lahat po ng mga builders na nagtayo ng mga ghost projects, kunin po pambayad yung lahat ng asset nila. Bukas yung sa EDSA, 11 a.m., pinanawagan ni Ka Eric. Sir, bakit po hindi mga vloggers po ang maghanap kay Saldico? Elbren Antonio. Alam niyo po kung bakit? Wala po kaming pera. Kayo naman, oh. Bakit hindi kami maghanap? Wala po kaming pamasahe papunta na US. Unfair naman po, no? Ako, nahihiwagaan po ako sa inyo. Eto po, kung sa tingin nyo, wala pa rin po silbi tong ginagawa namin na nag-expose. Imagine nyo po kung wala kaming vlogger. Ano po ang makakarating sa inyong balita? Wala. Masamang tao po ang mga Duterte kasi yun yung binabalita ng mainstream media. Ito pong ginagawa namin, sana po, wala po talaga kaming kakayahan. Kaya po namin kinakaya to dahil cellphone lang katapat at yung internet lang. Huwag nyo pong iasa sa amin yan. Sobra. Hindi po sa ayaw namin. Wala po kaming kakayahan na maghanap sa Amerika. Pamasahe nga po papuntang Amerika, wala kami. Hindi. Naintindihan niyo po?
Ang kaya po namin dumakdak, ang kaya po namin mag-expose, ipagtanggol yung mga dapat ipagtanggol tulad ng mga Duterte. Ngayon, kung sa tingin nyo, kami ang dapat maghanap kay Saldico, iiwan namin tong pagbablog. Pupunta kami, babiyahe kami, walang magpapaliwanag sa inyo. Hindi po. Hindi na nga kami binabaya, wala na nga bayad kami. Di ba? Ang bayad po namin dito, yung ano na lang, yung kinikita lang sa YouTube. Oh. Kaya hindi po para sa amin. May nag-vlog ng flood control ng Cavite, dami ng bakal, pero mga 2 pa lang. Boss Baz, gusto ng mga congressman na palaging may baha, kung pwede buong Pilipinas. Kasi para malayang makapag-swimming mga buhaya. Sabi ni Florin. Ezekiel Olar yung kanina. Percival Carpizo, 10 bahay po dito sa Indonesia ng mga corrupt leader nila sinunog po kaninang umaga. O, kita nyo? Between Vico Soto and Isko Moreno, Isko na lang ako. Renjos. Roland Cabalcar, Boss Buds, nasa Boston, USA, si Saldico. Ezekiel Olyar. Jaubit Dizon, baguhin na rin ang Kongreso, tanggalin na rin ang party list. Kundi man dapat 10 na lang, masyado kasi magulo ang Kongreso dahil sa mga party list na yan. Kayo naman, no? Ipagbawal po sa party list yung mga bilyonaryo. Dapat ganun. Kasi po, kung tatanggalin nyo yung party list, yan lang po yung chance maging congressman nung mga taong hindi mananalo. Di pang mayaman na po uli yung Congress. Kahit po papano, ano man ang panlilibak natin kala French Castro, kahit papano po, hindi naman masasabing mga bilyonaryo yung mga yan. Nagkakaroon po ng boses Di ba? Katulad po nun, yung mga Duterte youth na yan, etc., mga Duterte supporters, magkakaroon ng boses na hindi sila magkakaroon kung sila po ay lalaban sa mga yung congressional district. Boss Baz, pati yung irrigation na may corrupt din. Immigration ba sinasabi nyo? Isko ako, si Vico makaliwa, si Isko may political will. Kahit na po ba sino itapat nyo kay BP Sara po kami. Boss Baz, meron palang third party nag-imbestiga sa HOR, si Mr. Abante. Yan yung problema, mga kapatid. Sabi ni Auntie Claire, iimbestigahan daw. Wala pa nga kayong binubuong investigation body. Paano iimbestigahan? Sino nag-iimbestiga? Auntie Claire. Sabi mo, dahil yung sinabi ni BP Sara, dahil tukhang-tukhang, katarantaduan. Huwag sunugin ang bahay kung daga lang ang problema. Party list galing si Senator Marcoleta. Correct. Yan ang chismis. SOP daw proponent 10% DE, 5% ADE, 3% back, 2% material testing, 2% pasaway, bidingero, 3% per implementing agency, proponent Alipores, 2% total SOP, 28% contractor, laglagan tuka. Wala talagang matitirang pampagawa Boss Buds, may medical emergency daw si Saldico kaya umalis ng bansa. Ano yun? Sinugod siya sa pinakamalaki. Bago yan, gagamitin ko yan. Pahiram niyan, Florin, Emergency. Medical emergency. Sinugod sa pinakamalayong ospital. Ang galing. Yes, Duterte. Yan, May Perez. Namimili, papipiliin nyo kami, sino presidente namin, si Vico o si Isko. Si Sara Duterte po presidente namin. Medical emergency. Alam ko nga po, putya, pag medical emergency, kahit ang pinakamalapit ay lying in. Basta may doktor, pwede. Doon mo dadalhin, di ba? Jaime, ang taba ng utak mo. Madaling makita. Mga ghost project, malamang ang mga bagong simula pa lang, bayad na yan, matagal na. Jaime,
hindi po natin makikita kasi hindi naman natin alam eh. Halimbawa, may ilog lang dyan. Alam mo ba na may flood control pala yan? Yun po yung ghost project. Di ba? Paano mo malalaman kung may ghost project sa lugar nyo? Wala ka namang... Asan dito? Wala ka namang... Sir, yung sinasabi ko po dito sa Tejero at pagitan ng Tansa, imbestigahan ng flood control dito. Salamat po. Ano nga po meron ba ron? Bakit po nyo pinaimbestigahan? Nasira ba kagad? Wala bang mga bakal? Ano po? Kasi wala po tayong ideya eh. Total, nag-comment na rin lang kayo. Ano po yung nakikita nyong kapalpakan? Now lang, naglabas si Princess Atras Segovia kung kailan hinahalughog na si Ko. O, tapos hindi pa kompleto. Wala raw siyang hawak. Sara naman ako eh. Ang topic kanina, isko or biko, kaya isko ako kung talagang wala ng pag-asa si Sara. Eh kahit po walang pag-asa si Sara, nariyan po si Baste, nariyan po si Pulong. Duterte po kami rito. Boss, hindi malayong mangyari dito, nangyari sa Indonesia. Boss, mas naging ghost congressman na si Saldico. Hindi na nakikita, ghost na. Sir E.T. Caitlyn, sikat na mga kontraktor ngayon, Crazy Brooks. Boss Buds, panahon na para makita lahat ng ghost project, hingi ng tulong ng mga ghost employees. Boss Buds, dun sa paliwanag mong dapat hindi nilalagyan ng bakod yung mga ilog. Kaya pala noon, wala pa yung dike, hindi lumulubog sa bayan namin. Nagsimula noong maglagay ng dike. Hindi po ako nagsabi, yan po hinala ko, di ba? Hinala ko yan eh. Kasi yun po yung normal na ano eh. Di ba? Ang ilog po, pag hindi umuulan, ganito lang eh. Pero pag umulan, ganyan. Pag malakas ang ulan, umaapaw. Oh, yan po yung natural. Pero lahat po takbo ng ilog, lahat po papunta sa ilog, lahat po ng tubig papunta po sa ilog. Ano sabi ng mga scientists, DOST? Dahil wala kayong plano, bakod lang ng bakod para magkapera. Yung natural na daanan ng tubig, saan po pupunta naman yung mga taga rito? Ilog lang yung sinasara natin eh. Pero actually, yung mga tubig na natural na papunta sa ilog, kung walang mga bara, binarahan ninyo. Hindi po, hinala ko lang yun una, pero itong nagsasalita na yung DOST, maaari nagpalala po yan. Kasi hindi nyo nauunawaan yung takbo ng tubig. Totoo naman, di ba? Hindi naman po isang direksyon lang yung tubig. Pag umulan po, lahat po yan papunta po ng ilog. Kung binarahan nyo na rito yung ilog, saan po pupunta rito? Yun po yung pupunta na sa bahayan. Kaya nagbabaha. Bakit nyo inaaway yung mga followers nyo, sir? Hindi po ako nag-away. Hindi ko po kayo inaaway. Ba't ko kayo awayin? Followers ko kayo. Ang sinasabi ko, Duterte ako. O, ayaw nyo ng kami. O, sige, wag ko idamay yung sila. Duterte kami dito. Kulto ni Digong po ako. Hindi po ako makakapayag na magiging presidente ko ay ibang tao. Kung sa tingin nyo, pang-aaway yan, sorry po. Hindi ko po kayo inaaway. Sobra. Never ko po kayo aawayin dahil po iba yung welcome nga sa akin dito. Kahit Marcos kayo, anong relihiyon nyo eh. Hindi ko po kayo aawayin. Pero hindi ko po kayo aayunan. Yun po yun sa akin. Kung sa tingin po nyo, hindi kayo sanay na nakokontra, pang-aaway na pag nagkontrahan, aba hindi po yan. Hindi po ako naniniwala dyan. Marami po rito, nagtatalo kami. Pero, hindi ko po sila inaaway. Namamali lang po siguro yung tono ng pananalita ko. Siguro nung sinabi ko na, ako po ay Duterte, hindi po kami Isko, hindi po kami Biko. Ano po pang-aaway doon? Totoo naman yun.